Memory tics sa ato ang simana karon. Exodus 14:13-14 and KJV nga version na kanayon. And Moses said to the people, "Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace." Exodus chapter 14 verse 13 ug 14. So kanang nga teksto wala pa kita niabot niya na sa punto no sa ato ang pag-introduction kay wala pa kibalik yun na himo na nga mawala ang kasunod nga Egyptian, pero dili hinunta nga sa punto nga nabalakan na ang ato ang mga Israelites no. Kay mo na to di na sila makaagi so ato subaybayan ang story sa through the Red Sea no. So welcome na kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Bible study on a lesson, a study on the words, a marathon lesson karon Union with God. I will Castel sa Heptology edition con 7 parts. Atong textual, audio, video, visual aids nato nga presentation. So introduction start na kita, lantaw kalendar na dayon kita. So i-pull down inyong mga status bar, makita ato ang pizza. So makita ato ang pizza no, Wednesday, August 6 sa ato ang 2025. So lantawa inyong mga gabitay nga kalendaryo. Makita ato ang pizza ga color blue no, Wednesday, July 6. So ato ang Wednesday, adunay upat ka Wednesday. Ang pizza size 3C 20 city. Mao kana ato ang Wednesday. O ang ato ang simana karon na nakitay source no sa ato ang pag-asa gyud nga observatory nga mabantayan nato ang bulan. Onya naghimo gid sila og ilahang kaugalingon nga monpiece no, nga everyday gid nga monpiece ato ang makita diri diri ning tinag-upat lang no. Ani ato ang monpiece sa ato ang August 6 ang monpiece nato waxing gabos. So naka waxing gabos kita sa ato ang monpiece sa ato ang August 6. Kay papulmon kita no, mo pulmon kita dito sa ato ang August 9. Sa Saturday mo pulmon. Paglabay na to sa pulmon mo, warning na po dayon ng ato ang gabos gat pangatbang marinyo. Taas ang waxing nga gabos. Tapos sa ubos na po dayon ang warning nga gabos. Mo warning siya para sa third quarter no. Katong other half pag end half kibali niya no. Starting half man ang kato ang dito sa crescent no.
Sa kana ang ato ang gilantaw nga gabitay nato nga kalendaryo, no? So na kita sa ato ang Google Calendar. So lantawa inyuhang mga Google Calendar, makita ato ang pizza diri August 6, no, gilinginan. Sa kana na ang ato ang lantaw kalendar. Bantay panahon na kita lokal, national o atong international sa atong Atlantic Pacific. Atong hurricane, the storm updates. So mag-una kita sa ato ang lokal. Excessive heat gihapon ato ang warning, no? Atong high nga temperature 33 degrees Celsius ang high, ang lowest 24, kaulapan cloudy. So ato ang galaw sa ato ang adlaw. Oy, nisakang ato ang June. Alas 5:08 na ato ang dawn AM. Sunrise 5:29 AM. Og ang sunset 5:28 PM. And 6:20 PM. So doon raman siguro ang nausab, no? Nga nisaka 5:08 AM save ang ato ang dawn. So makatato ang galaw sa ato ang adlaw, no? Sa ato ang dawn, sunrise, o niya sunset ug dusk. Ato ngayon situation. So kusog-kusog atong hangin, no? 11 km per hour. Ug mao ni ang dagan nga mga oras 5, 6, 8, 8, 10. Oy, 10 nga hangin. Unya sa alas 10, alas 11, 10 gihapon, alas 12, 10. Sa launa alas 2 ang 11 km per hour. So ato ang 11 km per hour unya alauna og alas 2, sa alas 3, 10. Og sunod niya nga mga hangin sa alas 4 hinay na pa saka, no? Ang oras 6, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3 balik ugma alas 6, no? 3 km per hour. So mao kana ang ato ang galaw sa atong hangin. Diri kita sa ato ang tide forecast, bantay katubigan. Sa ato ang tide forecast Wednesday, makita gihapon sa kalendaryo duharan eh. Ano kita sa ato ang semana sa waxing gabos, no? After first quarter. So duharan eh, high tide, low tide, AM, PM. High tide siya unya 8:22 AM, 1.48 meters, 4.86 feet.
Mo low tide siya 4:51 PM. 0.09 meters. 0.3 ang iyang peak. So ato na nang itahaw ang ato ang moon tide, no? Sa ato ang moon tide karon, ato ang moon phase, ang waxing gibbous. Namo kuno sa edad 11.54 days. So credit kini sa NASA Scientific Visualization Studio. So kana ang ato ang gilantaw diri ano. Napasay distansya diri iya nabanggit. So balik kita sa atong hourly nga forecast. Sa ato ang hourly nga forecast, ang high na ito nga temperature 33 degrees Celsius, ang lowest 24, kaulapan cloudy. So mo ni atong temperature karon 27 degrees Celsius, alas 8:27 degrees Celsius gihapon, alas 8:28 degrees Celsius, alas 9:30 degrees with 20% precipitation. Ato ang alas 10, high na diha no, alas 9, 31 degrees Celsius. Og naa siya ay 20% nga precipitation sa atong alas 10. Alauna 32 degrees Celsius. Sa alas 12, ato ang high nga temperature, alas 12 kalauna 33 degrees Celsius, aduna po siya high nga chance sa ulan, no? 70% precipitation pod. Sa alas 2 ag alas 3, alas 4, 32 degrees Celsius ang temperatura, high ang chance sa ulan. Sa atong alas 2, alas 3 o alas 4, 40% ang precipitation sa ulan. Alas 5, 31 degrees Celsius, 9% sa ulan, 40%. Alas 6, 29 degrees Celsius, high ang chance sa ulan, no? Kay 70% precipitation. Alas 8, 27 degrees Celsius, 70 gihapon iyang chance sa ulan. Alas 8, alas 9, alas 10, 26 degrees Celsius, high chance ang chance sa ulan. Chance sa ulan, no? 70% precipitation. Sa alas 11, 25 degrees Celsius, o alas 12, 25 degrees Celsius, atong lowest nga temperatura, taas kayong lowest na itong temperatura, ugma, no? Magsugod sa alauna, ugma, AM. O alas 2, alas 6, alas 4, alas 5, alas 6, ay street diha, no? Ato ang 24 degrees Celsius nga temperature. So mao na kana ato ang tide forecast sa ato ang bantay panahon lokal. Malago kita sa atong national, wala man kitay mga advisory diri ano. So mananaw kita sa ilang temperature sa ato ang Metro Manila. Ang high nga temperature 34 degrees Celsius, ang lowest 26. O niya ilahang sky, partly cloudy sky. So mao na kana ato ang batay panahon lokal, largo kita sa atong ibayong dagat.
Bantay panahon international atong Atlantic Pacific. Ato ang hurricane the storm updates. So ato ang storm Bailo. Atong una nga bagyo no, atong itaho. Dito kini sa karagatan sa Japan. Ato ang storm Bailo. So iyang kategory TS tropical storm. Propagation 11.2 km per hour. Iyang max wind 40.3 km per hour. Max gas 93 km per hour. Yung pressure 996 MB. So wala pa man siya ni sulat og ngalan no. Pero dito lagi ako ni sa Japan. Oy nawala na Scrosa. Pas na Scrosa. Si Bailo na lang gi. Pildi man siya ni Bailo si Scrosa. Sunod si Henriette. Tropical storm ang kategory ni Henriette. Gisugat man dahil si Bailo ni Henriette no. Si Henriette tropical storm na siya ay propagation nga 16.1 km per hour. Iyang max wind 51.8 km per hour. Kusog man yung max gas ani 102 km per hour 1003 MB. So dito ka na sa karagatan sa Mexico no si Henriette. Sunod, ato anang mga itlog. Di pa napay Dexter. Tropical storm Dexter ang iyang kategory. Iyang propagation 11.7 km per hour. Iyang max wind 40.3 km per hour. Max gas 83 km per hour. Hinahinay rin si kuano. Si Dexter dito sa Atlantic si Dexter. Arang-arang po ning agi aning bagyo nga tag dagat ramay ilang ganahan no dagat. Dagat ay galahal ba no. Doon ta na siya kalupaan pero nilikay gid siya si Dexter. Sunod mga itlog, atong disturbance in Pacific gapula-pula na yung agi ani. 70% in 2 days, 90% in 7 days. So, mabuo or mahilis, no? Dito sa Mexico, atong disturbance sa duha ka disturbance sa Atlantic. Unahon na ito ng isa. Yellow po na yun. 10% in 2 days, 40% in 7 days. Uy, pas-pas lang po diyang potential. Ay kaduha nga disturbance sa Atlantic. Oy, kini nas dagat padulong ni lupa. Kung maginatras po din, naagya po sa lupa, maigo. Iyang potential niya, 0% in 2 days, iti 50% in 7 days. Oy, dako mapong kayong potential nga, mabagyo ang ato ang mga kuano, ang mga disturbance. Mahimo siya nga in-base. O diha na siya o sa iyang kapalaran sa inbis, mahimo ba siyang bagyo or mahilis? No? Kaya na inbis nga isa o. So sa ato ang area of responsibility sa ato ang Philippines, wala pa'y namataan tili ang disturbance. Diba disturbance, no?
Ang sa pag-asa matingala man ka kay mukuan man sila nga bagyo naman. Di sila makabantay nga kanang murag itlog-itlog pa nga maripot nila pareha sa diri no? Sa to ang the storm updates nga mabantayan nila bising itlog pa, no? Na sila kanang temporary marking, no? Di kay i-report na nga bagyo na, di ba? So mauna ka na ang ato ang bantay panahon. Local, national, ug international. O silip kita sa Israel. Ato ang itahoon niya, no? Ang pagsilip nato sa ato ang Israel. Bueno, silip kita sa Israel na kang kabayan diri pakita diri train sa Jerusalem Tel Aviv utaas kaayo. Wala pa sakay pero nice ang train. Tapos TV dito sa unahan mura mag-aeroplano, murag barko. Israel Healthcare, nas kabayan sa healthcare. Kasi ko na butika. So kang pastor, ansay update ni pastor. Shalom, the word that means both hello and peace. Oy, hello and peace ko no shalom, no? Dili siya happy. Hello and peace, shalom. O peace na kasagar, no? Shalom. Naitil Abid Sunset diri sanda ni pastor. Na video niya sa Israel diri. Tel Aviv, sunset, gabiyahe. So kan travel vlog. Siya sa Galilee pa maghapon ay sa Mountain Megiddo, the beauty of the beach, ang Bahay Garden. Oy, Mediterranean Sea. Nasi update sa Mediterranean Sea. Pero dito naman sila sa Tel Aviv, mas sila ang Mediterranean Sea. So Mediterranean po ilaha dito dili sila Atlantic, di po sila Pacific, Mediterranean. So kaya natong pagsilip sa ato ang Israel, silip kita sa itong channel. Wala kita inverse, no? The search ra August 5 ay naamre inverse di ay hapon. Beta natin atong mga kadiri. Mga uskay nanganhirapan ni dili sa ato aning mga theologian diri. Dagan kay kong mga kanang gusto nga ma-learn, madunggan from you guys sa atong mga kuya din nga mga theology students, no? And for sure, ang ato apod nga mga ka-inverse na apod sila yung mga excited na sila maminaw, no? And I'm also sure nga kada Ang theology student kauban diri. sa ato ang Bible, doon nga study and mas nindot magindaghan lang kanang mga kauban bitaw kay kanang maka-share sila mga insights na kanang mas masabtan nato, no? Mas mulalom ang ato ang understanding about sa mga passage. So for this week, mga ka-inverse, ang title ay sa atong ug sa kahayupan sa iyang tawhan ang mga Israel papagahi sa iyang kasalanan. So pamagipakita ang uban anara. Si Uriel lo. Namre si Uriel.
So, ang desert, napakita desert, no? Ni Pastor Dan Smith. Pag ang translator si Pastor Jeremiel Pamonag. So kana ra ang pagsilip sa ato ang channel usab sa ato ang pag-update. Karon nakitay highway patrol ato agilantaw dito dapita sa Union Bank, no, dito sa dapit sa Bisisat, no, kay sumpay ang trabaho diha, no, nga maabot na dito sa Cantos traffic light. Di ba nauna man na diha ang Bisisat nga naplastar na, no, o ya diri sa iyang kuan ay wala diha na plastar. So gitiwas siya pati ang kalsada murag tarog mo po na kay gabangag-bangag, no. So ato na po na siyang itaho sugod karon, no, hantod nga masubaybayan nato nga maporma na diha, no. Kaya to siyang naalinggatan pag lantaw nato, no. So lago kita sa Hanay, dala na kita padulong sa karagatan sa tawag sa Red Sea. Padulong sa Diyos, no, sa atong ang mapagtulunan. Welcome kita sa itong third quarter this year, 2025, lesson 6 out of 13. O gato ang series karon this week through the Red Sea. Ang title ato apagatunan sa Wednesday, Marching Forward by Faith. Marching forward, naman na, nitabok naman ni sila sa dagat, ato na siyang sutaon unya, no. Ato na pagatunan sa Wednesday sa marathon lesson karon LOD kon lesson over you by day. So magatuon kita tulo ka sabat kun tulo ka devotional. Og tulo pod ka adlibs. Atong yesterday's episode na plastar atong yesterday's episode, no, ma-download ninyo ato ang Tuesday's lesson 6. Mo dito sa Dropbox og dito ang download. Na ima-linking na to dire sa Spotify account natin, YouTube account natin, home. Sa kanya ka na i-click, subscribe and follow, no, sa ato ang Spotify YouTube account. Welcome kita sa itong paghanay sa August 6 Wednesday 2025. First part larong kita. Ato ay si Warsik devotional reading. Mag-emphasize na kita sa title na God's first in all situation. Magbasa na kita og English, no, yang katunga. Tapos ato na yung second part atong devotional unsa atong desire of ages. Magbasa kita tulo ka paragraph ug madiin na ni nato siya ning tulo ka paragraph karon, no. Ihang chapter 38 come rest a while. Kaya ato kinagisugdan ni adtong August 1, 2025 sa pagsugod sa summary verse wages niya DA 359.1. Og maabot na nato iyang katapusan karon sa chapter 38 ang DA 363.3. So ato na siyang mahuman karon og makadagan ang ato ang adlaw, 5 ka adlaw. Or unom ka adlaw, no. Alimara siya. So ang start book ani sa DA 17.1 to DA iyang book and 835.2. So magbasa kita kay bali diha, no. Og tulo ka paragraph. Sunod.
ato ang devotional for all is we forget base malimuta ug 6 no gitaytolan diri nyo SU sequel 1 or part 1 ato ana siyang basahon unya ug man atong hanay sa ato ang mga devotional for second ug third nato nga part. Sunod mga Sabbath call dayon kita. Ato ang 4th, 5th ug 6 nato nga part, ang 4th part nato Sabbath call sa ato mga senior duty dos nato nga portion nato 3 quarter na book of Exodus. Ug lesson 6 nato nga series Pharaoh's heart hardened. So, ato apagaton-an sa Wednesday, August 6. I pray, invite nga portion. So, I am pray, tanaw na to asa na siya nga mga punto niya, no? Invite nga portion sa ato ang in verse. Sunod ato na yung part. Sabbath call sa ato mga junior youth nga marag mahamtong. Atong third quarter, Jesus walk atong ang team. Lesson 6 nato nga series na Moving Mountains. Og ato apagaton-an karon. Ang title nato no ang iyang teksto. 2 Peter 3:18. So ato na siyang basahon unya. So sabat ko na lang kita sa atong mahamtong. Atong third quarter Exodus. So kang title na to sa ato ang long title, ang Exodus Journey to the Promised Land. Series na to, lesson 6. To the Red Sea. O kato apagatunan karon. Ang sa Wednesday, August 6, marching forward by faith. So mao na kana ato ang mahanay nga atong pagkatun-an karon ug kini atong mapaghanay pagtuon gihatod kanato sa atong manubos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit ug gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 ato small group sa youth ang Power of 70 ang TMI total members and involvement personal ministry kaswil tigliwang law legum missionary and preachers. Gi-prepared kini sa itong mga kahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan. Ato pasalamatan, magaham nga Diyos nga nihatag sa kahiginan nga padayong tagmamalandong sa iyang mabulanon nga mga pulong. Iyang pulong may gahom. Atong kalanon, bread of life, living water, source of life, the of love and justice, itong precursor of prophecy, o kang ato ang komandante sa ato ang Exodus. O sa kang Joshua. So ato pasalamatan magahom nga Dios nga nihatag sa kahiginan no nga padayon tagpamalandong sa iyang bulanon nga mapulong ato ang pagbalik sa Himaya ug tungod kay sa iyang pagka dalaygon pagkamahigugmaon kanunay kanatong tanan. So ato sa pasalamatan mga kaigalaan mga kaigsoon nga sila atong mga contributor sa atong mga collaborator sila atong tig-like and tig-heart tig-message tig-share mga kapiyan sa video like sa video mo sa best atong distributed. Atong distributed ang scripting atong recording uploading to Facebook live to channel to Radio Night sa podcast ko sa Spotify. Atong download mo link nga MP3 files ag ang ato ang HiMB sa ato ang FB. So ang ato ang proseso paghimuon sa ato ang scripting ang ato ang script din natin ibutang sa ato ang cap notes with collaborators kita para kita mag-edit
Oh yeah, ang ato ang script utang nato sa atong website nga spiritstar2022.blogspot.com. Mao kana atong article, mao kana ato ang basahon kung nakita article nakita basahon din na nakita ay pagabaton karon kay Merkulis. Og mao kana nga mabatbat nato diri sa ato ang recording nga ang 3 ka oras mahimo nga tibok nga adlaw, no? Santod sa atong katulugon. Og mao ni ang ato ang pagpanimbaya sa tanan nga tibok nga adlaw. Good morning, good noon, good afternoon, happy das. Nakita pa lang sa imba, no, mga kaigsuonan sa atong midweek prayer meeting. Anya good evening hantod sa good night. Og ato apag yun nga pagpanimbaya as greetings, no, nga mga reminders ka natong tanan nga unahon nato ang Ginoo, no, sa ato ang mapagmata DMW, atong devotional, meditation, worship, o pag mahuman nato ang kabahinan sa Ginoo, ang ato ng kikiki kaligo kaon lupad, aya PPP, no, ang ato ang pamahaw, no, atong paniudto ug ang panihapon natong pangatulog. So mao kana ang atong time sa pagpanimbaya, pag-ratings ug pagluto sa ato ang kalanon. Kung makaluto na kita sa atong kalanon, ato siyang ihokad na, ato siyang i-upload. Kung maka-high MB na kita, ato siyang i-upload sa ato ang Facebook, pero maulahin ni siya maguna ato ang YouTube, no? Ato i-upload sa ato ang Facebook. Kung maka-upload na ka na, maghimo kita reels sa tipik sa atong kinatibukan sa long video na to. Ang ato ang abangan, shout notes, no, sa ato ang mga tipik nga mga nakutlo nga mga na bat-bat kibali, no? So nakita abangan og ato ang mga shout notes. Human sa ato ang Facebook, ang live of the hour nato, no, sa ato ang YouTube channel. Og mao ni ang una nga mag process sa ato ang pag-live sa ato ang YouTube channel, no? Subscribe and follow sa ato ang YouTube channel. So subscribe and follow, no, sa atong account sa ato ang YouTube channel, Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make story, make play. Atong live time na to 10 AM to 12 over high noon. O kuman sa atong live, maglanta kita sa atong doctrinaire, Bible study in the air. O ato ang mga listener, no. Tapos atong the review of the day 326-426. Tinagluha din siya, no. 326 426 o niya 527 729 alya 9 to 11. Sumana ato ang the review of the day o nga ato ang week review of the week. Tibok na ito nga adlaw sa ato ang Friday, no, nga ma-review na ito ato ang mga nga hagpat sa tibok na ito nga adlaw ni nga semana sa Wexing Gebos. O niya atong review of the last year. Balik tanaw kita ni anak sa ato ang day slot. Sunday, Monday, Tuesday. Human sa mga pag-review radio. So iya datong account sa ato ang Spotify, no, Spiritual Castle Podcast Channel, og sa ato ang YouTube Music, iya dato ang account through RSS https://anchor.fm
SSS last day 40, 42, 40 sa podcast last RSS. Inanamada tong account sa ato ang YouTube Music. Ato ang downloadable link no, na-plus na po dili atong yesterday's episode. Kung inyo download doon, maka-download. So, mana na itong process. Magsugod na kita, magampo na kamo, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, Paul. Magampo kita sa title nga matabangan kita sa ato ang makaong nga Diyos, no? Makagahom nga Diyos nga ato kining tinaw sa ato ang salabutan. Magampo kita sa itong pagtuon sa Tuesday. O Diyos nga labing gamahanan, ani asag kami, nagapasalamat, nagadaig kanimo. Din sa dugang nga adlaw, kami usab magabuhat sa imong buluhaton o nagaampo kami kanimo amahan sa pinasahi nga kaalam nga ihatag mo kanamo nga amo kining masabtan pag-ayo nga among pagatun-an sa Wednesdays August 6, marching forward by faith. Ang balang espiritu among gikinahanglan nga maoy mo discern ni amahan aron amo kining makabut ang mga balaanon nga mga butang nga among pagatun-an. Masaylo kami sa mga kalapasan na himo sa pulong sa bitog sa una o ang mga gilauman nga ikaw makatubag sa mga pag-ampo tuod lamang sa ngalan sa gahong personal ng luwas nga si Jesus. Amen. Bueno, lago kita sa ato ang first part. Ato ang stewardship na itong devotional. Magbasa kita katunga. God first in all situation. Maghaping pasayas kita ato ang kaitik sa Proverbs 15. So, nabasa na nato ang tibok niya nga Proverbs 15, no? As of answer, turn away, rough but harsh word. As there of anger. Oy, dito ba na sa verse 2, no? So ato kining pagabasahon ang istorya ni Koadak Koasi. Koadak Koasi Chipatesu as a businessman who is spoken. One day as he was on his business errand, he stopped at the gas station to adhere in one of his stars. Unfortunately, another motorist who had arrived earlier had parked improper. Ay, katudi ay ang motorized na nagpark og improper, no? Leaving ko na Koasi with no choice but to park in front of this individual. Okay. Wala ka, prat. Ihapong kuanan, parkingan, no? When the man came out of the shop, he was unhappy with Koasi parking and began shouting, hurling and kind words at him. Despite this, Koasi remained composed, offering a smile and greeting as promptly moved his car. Ni-move man po dahil siya, no? Unya, wala siya ni balos og angry words, ni smile on siya. So, ang reaksyon ugma nato padayon no, ang kasaysayan ni ana. So, malago kita second part kay tapuson nato na yung chapter 38 Kamres Awal. Ug mahuman na kini karon magbasa kita tulo ka paragraph. In Christ, the cry of humanity. Raise the Father for infinite piety. As a man, he supplicated the throne of God till his humanity was charged with a heavenly current that should connect humanity with divinity. Through continual communion, he received life from God that he might impart life to the world. His experience is to be ours.
Come ye yourself apart, he begged, as if we would give heed to his word. We should be stronger and more useful. And disciples saw Jesus and told him all things. And he encouraged and trusted. Then, if today we would take time to go to Jesus and tell him our need, we should not be disappointed. He would be at our right hand to help us. We need more simplicity, more trust, and confidence in our Savior. His name is called the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. He of whom it is written, the government shall be upon his shoulder, and wonderful counselor is wonderful counselor. We're invited to ask wisdom of him. He gave to all men, literally, and upbraid it not. Isaiah 9 verse 6 no, mabasa, o James 1:5. In all who are under the training of God, as to be rebelled a life that is not in harmony with the words. It is custom of its practices, and everyone needs to have a personal experience and obtaining a knowledge of the will of God. We must individually hear him speaking to the heart when every other voice is hushed, and in quietness we wait before him. The silence of the soul make more distinct the voice of God. He bids us, be still and know that I am God. Psalm 16, here alone can truths be found. And this is the effectual preparation for all, whatever for God amidst the hurrying throng, and the strength of life and intense activities. The soul that is not refreshed will be surrounded with atmosphere, light, and peace. The life will break out fragrance and will reveal a divine power that will eat means heart. O human kita diha sa ato ang pagbasa sa ato ang devotional sa atong mayut, no? The Great Controversy ang chapter 38. Agma chapter 39 na kita. Asa ang title sa atong chapter 39? Nga ato ang pagabasahon. Give ye them to eat. Uy, kanto mo rin ang gipakaon ang 5,000, no? Kam nga lalaki. Alago kita sa itong third part. Atong devotional for all, basing maling mutalis way for gate. Uga 6. New issues. So ato kini basahon mga kalibro, gamit atong mga libro kay rungrong atong ma-spelling diri sa ato ang ma-input, no, sa ato ang display. Ato ang pagbasahon August 6 new issue part 1. O daghan ni ang mga issue diri. Ang ato ang kay-text Ephesians 2:8. Uy di man day. Ephesians 2:8 no, is being a version. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doings, it is the gift of God. O mauna no nga, by the grace, no? For by grace lang yun, no? Gift of God. So ito ba saan iyahang senaryo?
By 1050, the Sabbatarian Adventists were excited about the new truths they had found. They never ceased to talk, write, and preach about those doctrine that set them up a distinctive people. The literal visual premillennial second advent, the top is ministry of Christ and the heavenly sanctuary. The seventh-day Sabbath, it is the end time context. Unconditional immortality. When viewed through the prism of the three angel messages of Revelation 14, such doctrine form a powerful theological package, one worth shouting about. At this point, we need to realize that the Adventists were really holding two sets of beliefs. The first category included doctrines that they shared with other Christians. So salvation by grace alone through faith, the importance of the Bible as the only determiner of doctrinal truth, the historic role of Jesus as the Word Savior, the power of intercessory prayer, and so on. The second doctrinal category consisted of those beliefs that made them a distinct group of people. Beliefs that separated them from the other Christians, such as Sabbath and the teaching of the heavenly sanctuary. Since 19th century, Adventists live in a largely Christian culture. They tended not to emphasize that they shared with other Christians. After all, why preach? Saving grace of Baptists or the importance of prayer to Methodists when they already believe those teachings. The important thing, as they saw it, was to present those distinct tably Adventist road that the other needed to hear and accept. As a result, when they entered a new village or town, they would locate the meeting place, open a school auditorium, and then challenge the foremost area preacher to a public debate on which day is the Sabbath, or what happened to a person at day. I have a question for you. Wala ko rin pangutana. Have you ever thought about your own belief system and how it's fit together? Or even it is valid biblically? You should each of us is responsible to know why we are Christian and why we are Adventist. Responsible to know. I challenge you today to their personal Bible study. Challenge ko no, the personal Bible study. So, kita na sa ato ang mga devotional. Malarga na kita sa itong mga Sabbath call. Kaya itong mga devotional per second nag-turn na itong apart. Atong mga Sabbath call lang 4 clip ug 6 na itong apart. 4 part lang kita. Sabbath call sa atong mga N-verse. Ka-N-verse no. Sabbath call sa atong messenger yo. Tingados na itong mga professional. Ato ang N-verse. Ato ang third quarter nga team, double episode, season 6 na itong series, pero sa heart harden. Ato ang pagatunan karon
ang Wednesday, August 6, I pray and invite. Balik-balik lang nino, kaya naguna nato ang mga hamtong. Bueno, diri kita sa inverse, no? Ato ang pagabasahon. Ang I am pray. Invite nga portion. Daghan may teksto diri. Gamit ato ang mga kuan diha, mga kaple. Ato application, mga kaple. Ma-browse sa ato ang Play Store, sabat ko lang PM, no? Ma-search. Download and install. Anya i-open. Pag nana sa home, i-click lang ito ato ang inverse, no? Kato ato ang Book of Exodus. Pag-click ana, mulargo na siya sa ato ang same date. Makita mo ito itong aso-aso. Saan yung aso-aso diri? Right, sandstorm ni. Welcome kita sa ato ang Wednesday, August 6, I am pray. Atong basahon, no? Many people struggle with a story of Judas Iscariot. Judas Iscariot, which are numbers of similarities with the story of Peros. Judas Iscariot ko, no? And his hard heart. Judas as part of the innermost team of disciples who were to learn from their master and become the leaders in God's plan to take the good news to the world. There's a problem, however, in this disciple story. The Hebrew scripture prophesied that someone would act as a betrayer in the Messiah's life. Sa Psalms 41:9 mabasa, even mine own familiar friend, whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heels against me. Matulong mo kontra. Bisan pa kuno trusted nga friend, no? Trusted. Zechariah also hinted at the betrayal of the shepherd of Israel, Jesus, sa Zechariah, no? 11:12-13. During the Last Supper, Jesus stated, most assuredly I say to you, one of you will betray me. Sa John 10:21, Judas' actions were clearly prophesied and anticipated, so where does this prey will come and to play a tragic story? Did he have to betray his master? In seeking to understand how Jesus and the Old Testament prophet knew that Judas would long before the time came, it may be insightful to consider how Jesus treated Judas up until the moment Scripture tells us that Satan entered Judas. Sa Luke 22:3 from John's Gospel, we learn that Jesus and Judas were likely seated next to each other, as Jesus personally gave him bread to eat. Handling food directly to someone or feeding someone is sign of sincere love and intimacy. Even today at the wedding reception, many cultures have a tradition to the bride and groom feeding each other a piece of the wedding cake. So when Jesus offered Judas food from his own hand, he was tangibly offering Judas love and friendship.
Jesus' rejection of Judas' action was not formal declaration of predestination, but rather a final play, not unlike when Jonah preached to the Ninevites. O kang Jonah sa Jonah 3:1-4, otherwise, why would he have offered Judah to chance to make different decision? Doing this, we can see that the God-given prophecy of the Old Testament and Jesus' own statement in no way forced Judas to do anything. And at base of food, Jesus made a clarion call to repentance. Judas rejected the opportunity of his own free will, demonstrating that God, knowing beforehand the decision will make, does not mean as forcing us to choose a certain path. God's interaction with both Judas and Pharaoh remind us the importance of how we respond to God's intervention. Every time we reject the call of God, we make it easier to reject Him again the next time. The converse is also true. Every time we follow God, we gain more strength to make the right choice the next time. So journal ng mga classmate, meditate on Exodus 9 again and look for Jesus. How did Jesus differently or see Him again? What did Jesus do to try to save Judas? Why do you think it didn't work? What does the outcome tell you about how God's omniscient and our free will interact? Our response, prayer inyong response no kay layo-layo na matagamay sa istorya. Si Judas ang na-focus no sa ato ang inverse. Kay pareha ko no siya naisibalite kag pero ambot aha dapita. Di ba sila ganas Ginoo, no? Pero mawag ko no, dama ko ni similarity. So malargo kita sa ato ang sabat ko sa ato junior yacht nga marag mahamtang. Pe-part na kita ato 3/4 na diya sa suwak. Ang lesson 6 nato ka sa Moving Mountains. Ato ang pagabasahon diri ang 2 Peter chapter 3 verse 18. So unsay punto diri? NKJV na ba na siya ang nihatag diri? Mara ba na ang KJV nato? So ato na to ang KJV no? Sa 2 Peter 3:18. It says and said ag nagkanayan, but growing grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Oy, ang pag-glorify maday na no, gikan karon hangtod sa katapusan no. Ang pag-glorify nato sa ato ang Lord and Savior. Gipapunto sa ato ang Apostol Pedro. So ato basahan niya ang insight. God already knows what is in your heart. You need to say what He says by being honest with yourself about your spiritual condition. Read the punchline. Make a list. Oh, punchline mo dito kay Merkulis, no? Reaction is step you say you need to take. Based on your self-evaluation, what do the stakes say to you today about where you are spiritually?
How can you implement them in ways that will help you to grow in your relationship with Christ? Oh, grow relationship with Christ. Gamita ato ang application mga kaapli. Kaya ato atan-an ato ang punchline dito sa ato ang Cornerstone Connection. Nara dire no, kung ano mo sa home, i-click ninyo ato ang Cornerstone Connection. Ang ato ang lesson 6, Moving Mountains. O pambasahon nato ning mga punchline dire. Pila kini ka teksto, upat ba ni? So pat, ang una Ecclesiastes 7:25 in Ibing version. So I turn my mind to understand, to investigate. Uy, understand na, to investigate pa. Napa, ang to search, parihara na ito itong giingon nga. It says, unsaid, nagkana yun, di ba? Understand, investigate, answered, out of wisdom, and the scheme of things, and understand the stupidity of wickedness and the madness of the foolish. Sunsabtan to ni malam nga magwawali no kay Exodus 7:25. Sunod siya lang gihapon, Proverbs siya gihapon sinulat. King Solomon, Proverbs 1 verse 5 ug 7. Let the wise listen and other learning. Uy, sa wise no, maminaw other learning. And late the days ning get ways guidance. Ano indot nga teksto no? For understanding proverbs and parables. Uy, nagsumpay na iyang proverbs and parable. The saying and riddles of the wise. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fool despises wisdom and interaction. O mauna diha ang nagaatbang no nga ang wisdom no or ang pagkahadlok sa Ginoo, the beginning of knowledge. Kahibalo no, pero ang kabaliktaran niya, but the fool despises wisdom or katong despise gyapon sa knowledge no and instruction. Sunod Psalms 139:23-24. The Message nga version. Investigate my life, O God. Find out everything about me. Cross-examine and taste me. Declare picture of what I am about. See for yourself whether I am done anything wrong. Then guide me on the road of eternal life. Ay, common mo po na siya sa normal, no? Kay mao na siya ang teach me, diba? Thy will, O Lord, no? Nga matudloan gihapon siya sa dalan. Sunod Matthew 11:20-29. Come unto me, no? Come to me all. You are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Uy, from, no? Gikan kanako, learn from me, no? For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. So mao kana ang ato ang mga punchline, no, nga magamit na to. So last na kita nga hugna, sabat ko na kita sa ato ang mahamtang. Pero at least lang sure, nakuha na to ang isa ka oras kapi, no? 20 minutos na.
So ang makamata diya sa iya anting pamahaw makapamahaw. Og sa atong paniudto makapaniudto pod. Panihapon makapanihapon og sayo. Kay Misimbara bata, midweek prayer meeting na ba mga kaigsuonan. Og ato ang panigabii, makapanigabii pod. Panisay City 89 BGs. Katulog gatasing kaping watering. Kaport apalain ka mo diha kay magtiwas pa kita last kita nga hugna. Sa ato ang 6th part. Sabat sa atong mahamto atong 3rd quarter Exodus. Og ang long title nato Exodus Journey to the Promised Land. Lesson 6 natin nga series, Through the Red Sea. So ato kining sutaon ug mauna ba ni ang pagtabok na gid nila no? Kaya ato pagatuan-an ang Wednesday, August 6. Marching forward faith o marching forward faith. Gamita ato ang mga kaleso no, mga ka-brother. O kaba ato ang August 6. Nga ato ang pagabasahon pagatun-an karon. Naara ba mga enumeration diri? So ato ang mga kabro, gamita atong browser mga kabro para dito maka basa-basag mga teksto. Search sa atong browser or type sabat-is-call.adventic.io /in para sa English. Anya kung nasa hawa may click tong ato ang image list no nga kato ang pataas og sungkod si Moses. Ang Exodus click dayon ato ang lesson 6 kato ang Through the Red Sea. Aya pakitaon pa dayon ato ang Wednesday. Welcome na kita sa gabalod nga dagat no. Agasig marching forward by faith. So ano na ipabasa dire? Read Exodus 14:13 to 31 ay taas man kayo ni. Despite their lack of faith, what did God do for the children of Israel? Kinita mataas na dire ron. So ato ang basahon no kay mo na ning mugukod na ni. And Moses said to the people, "Fear ye not." Si Moses maday ang deliver. "Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord which He will shew to you today. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more. Forever the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." And the Lord said unto Moses, napay follow up, "Wherefore criest thou unto me? I speak unto the children of Israel, that they go forward." Mao din go forward no. Aman ni ang follow up ang una nga di sila mahadlok. Ang ikaduha nga command go forward. Batiga sila sa forward ga karagata lawal. Mga lumos daw go forward no. Go forward, but lift thou up thy rod. So mo itong buhaton sa Israel no nga go forward lang sila. Lahi po na kang Moses kay kang Moses man na no nga. Hindi man mag-go forward si Moses. Mo na instruction kang Moses no. But lift up thy rod and stretch out thy hand over the sea, and divided it. Mao lagi to no. Nga grabe gid ka, magic ayo no. Kanang amot may inana ba nga instruction go forward man no. So go forward di na niya nga padaplin mo diha ay mo sa lipod di ba lo. Go forward naguna ng mga tao dito asa iyang kanang kuan.
sa iyahang area. Si Moses may nagpaulahi, no? Ug mao ni ang himuon ni Moses, no? Straight out thine hand over the sea and divide it. Oh, iya harabang bahino, no? Murag yung naanag siya bunal-bunal kay inanap kung i-divide nimo ang dagat murag bunalan man nimo, no? Divide it. Di ba kasagaran ka kung mag-slice ka og kanang mga bukog, imo man ang bunalan, no? So paging po niya nga divide murag inanapod nga pamaagi, no? Nga something na kay pag, no? Pag-divide, no? And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Oh, ma-dry gid ang ground, dili gid siya wet, no? Grabe ka, imposible na pong kaayo, dry kuno ang ground. The midst of the sea, bisan pagkunog nastunga sa karagatan, no? Pero ang ground dry, grabe ka, kana may posible kayo, no? Dry ground through the midst of the sea. And I behold, I will harden the heart of the Egyptian. O tanawa, siya ka control, dili lang yun sa kampiro. Ang Egyptian, no, kay kung nabilin si Pero, ang Egyptian dahil niya mo paapil-apilo niya nga paggahion ganyan, no? Kanang mahadlok na ginong tana sila mo sa alam og kanang kuan ba kay basing mga lumo sila, pero gahi sila nga. Una-una to mga lagba. Masakpan dahil natuto dito. Ina na ba? Gahi gid, no? Wala gid sila una-una nga malumo sila, no? Mao na nga giharden ang mga Egyptian army kibali, no? Or under control po niya. And they shall follow them, and I will give me honor upon Pharaoh, and upon all his hosts, upon his chariots, upon his horsemen, and the Egyptians shall know that I am the Lord. But I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them. And the pillar of cloud, o daghan man to na may angel of God na apoy pillar of clouds, no? Pillar of clouds went from before their face, and it stood behind them, and it came between the camp of the Egyptian and the camp of Israel. It was a cloud and darkness to them. O nanay nag-atang cloud of darkness, no? But it gave light by light unto this, so that the one came not near the other all the night. And Moses stretched out his hand over the sea. O nara ang kuan action, no? And the Lord caused the sea to go back by the strongest wind at the night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea, upon the dry ground, and the waters were a wall. O nahimo na nga wall, dili lang kay pillar, kundi dingding na yun, wall unto them on the right hand and on the left. And the Egyptian forced and went and after them to the midst of the sea. Even all Pharaoh's horses, his chariot and his horsemen had come to us. That in the morning watched the Lord look unto the host of the Egyptian, to the pillar of fire and of the cloud, and the trouble the host of Egyptian, and talk of their chariots wheel, that they drave them heavily. So the Egyptians said, let us flee from the peace of Israel.
For the Lord fighteth for them against the Egyptian. Grabe nakabantay ang mga ang Egyptian nga. After siya, biya aligwa nga Israel, kaya gilo uboy lagi away kalato. Lala. Ulahi na siguro nakamata sila, no? And the Lord said unto Moses, stretch out thine hand over the sea, that the water may come again upon the Egyptian, upon their chariots and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength. Inata po, no? Inana niya pag pikas, no? Ang dagat. Pagbalik po niya, straight out po niya, no? Nga mabalik ang dagat, no? Ugmana to nga, nangalumos na, no? Kay return to his strength when the morning appeared. The Egyptian flee again it, and the Lord overthrew the Egyptian in the midst of the sea. And the water returned and covered the chariots and the horsemen and all the hosts of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. But Satan of Israel walked upon the dry land, and in the midst of the sea, and the waters were wall unto them, the right hand and on their left. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptian. And Israel saw the Egyptian dead upon the seashore, and Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptian. And the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. Di ba na sila kadlok diyan niya ni believe, no? Kay pwede gid ay ito nga kibalik ang katong nag-una, no? Nga para malumos sila. Pero ang padayon pa nga galakaw ang Egypt, nahimo pa nga wall ang dagat sa ilahan, no? Di ba yan, nadali tabukon ang dagat, no? Basi gid ay naapsan gid sila sa karagatan, no? Mo to nga dito gi lumsan unya ang mga Israelite ga padayon paglakaw o ga pagid ang ilang lakawan, no? Di pa gid sila mahasol, dili pa gid nga magkalapok-lapok sila, no? Mga lubong ilang kuan uga kuno dry, no? So matunong nga, despite their lack of faith, what did God do for the children of Israel? Amo to go forward, no? Ang gi-instruction sa katawhan kay si Moses ang mo-divide sa sea. Onya, siya pagid ang magkaman nga lumsan ang mga gasunod, no? Nga mga Egyptian. So unsay punto sa itong magipang basa? Because Moses wholeheartedly trust God and His word. Encourage the people. He presented 4 crucial points on how to act in difficult situation. Maning crucial points, no? Kadto ang per God, no? Ang katong still, di ba? Hold your peace. So unsa kini? Ang una, do not be afraid. Sa Exodus 14:13, manino nga do not be afraid. The first appeal is to trust the Lord because only and this way can be overcome. I say remain as of this truth by stating that believers are in God's hand, and He will act for them when they accept Him as their God and Lord. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Nani dito sa Isaiah, no?
For I am the Lord your God, who take hold of your right hand, and says to you, do not fear, I will help you. O sa Isaiah 41:10 ug 13 in Ibinga version. Sunod. Ikaduha, stand firm or stand still. Sa Exodus 14:13 mabasa. To stand still does not mean only to stop. Sa kontra to niyang stand still, no, kanang para mapaminawan ang iyang instruction, no. Kaya ang sunod ato go forward man, no, di pwede kanunay lang stand still, no. Para to sa pagbadlong para to niya kay nagkuan naman ang mga tao ga mormor naman ang mga tao, no, mato nga iyang gi pabadlong niya una, no, nga di sila magbanha-banha, no, stand still, no. Does not mean only to stop murmuring and to accept great things, but also to trust God and wait patiently for His mighty intervention. Because, well, o di lang atong hunong silag murmuring, no? Kandili, wait, di ba? Patiently pag yun, no, sa buhat sa Ginoo. Ikatulo, you will see the deliverance the Lord will bring you today. Exodus 14:13, no? For our faith to grow, it's important to recognize God's leadership and help and to be grateful for His promises assistance. To say means to open one eyes because disbelief is blind. Only God can provide victory, safety, and salvation. God is always for us, caring and providing what is needed at the appropriate time. Ikapat, the Lord will fight for you. O, nabantayan ka ito sa mga Egyptian, no? Exodus 14 verse 14. This indicate that God will do. He will personally fight for His people. Calvary is the ultimate proof of His reality. For on the cross, Christ defeated Satan in order to give us eternal life. Oh, mato John 5:24 Hebreo, no? Revelation 12:11. Later, even the Egyptians recognized, recognize nila that the Lord was fighting for the Israelites. Exodus 14:25. God's command, Moses was clear. Move on or go forward, no? God unfolded His action plan step by step. An angel of God and the pillar of cloud moved from the front of Israel. O kato ang nagapugong, no? Israel come and stood behind them, protecting them from the Egyptian army. By faith, Moses had to straight out his hand over the sea, and the Lord divided the water and dried it up with a strong wind. The result was the Israelites went securely through the sea on the dry ground. To other side, the Egyptian blinded, pursued him because they did not see that God was going extraordinary thing for His people. That is, we didn't see until it was too late. After confession, ang teksto, i-reveal ko ng teksto, and lock up their chariots wheel, that they drave them heavily. Ano sa drave them? Nalubong ba? Drave. May dala. Chariot wheel. So the Egyptian said, let us flee from the peace of Israel. For the Lord fighteth for them against the Egyptian. So man ano nga, ulahin na ilahang nahibaluan, no? Kay ambot na nga tunga na siguro sila sa karagatan pagukod nila ba, no? Sa mga Israelite nga. Matingagin sila kay kuan ba? Laliman ka na nga gihimo ng kanang
wall ang dagat. Nahimo na nga dili haligi kundi dingding. Nahimo na nga dingding ang dagat, left o right, no? Pagabot niya tunga-tunga la di na basta-basta. Ang Ginoo gi nakig-uban ani ug nakig-away, no? Mamaligta kay di ba? Mamaligta kay ang Ginoo nakig-away ani, no? Pero naulahin na, no? Sumaon na ang ato ang wala man tay conclusion. Maro to ato ang gihatagan og pag himay-himay, no, ang ato ang gibasa nga teksto nga ambot patiunon gitong mga army sa kanang Egyptian, no, kay pagahion man lagi to, no, na control naman sila, no, na kontrol na sila sa Ginoo nga mugahi sila. Di sila mahadlok ba nga la kumusunod ta sa ila mga matay ta didto, di ba? Pero ulahin na nila na amguhan, no, nga mubuhi sila, no. Mubiya sila sa Israel kay na Ginoo nakig-away. Pag-action siguro nila og kanang kuan, no. Trailing pod ba, no? Pag-action nila balik ta kay di maabsan. Doon lamang ta na kayo niya sa uma nimo nga na may Ginoo sa ilaha nagig auban. Hello? Di ba? Pagbalik nila, gi-command man ni Moses, no? Nga taklob na hinay-hinay ang katuang dagat. Natakloban gyud hinuon ang kanang mga Egyptian, no? Na nga lumos gid sila, di ba, kay mamatay ang ipadasig sa kanang pagsulti niya sa mga tao nga hold your peace, no, nga ang inyong makita nga Egyptian di na niyo makita, no, forever, no. So forever man siya mangalaglag, no, ang mga Ehipto. So mao ka na ato ang natun-an diriya sa marching forward by faith, no? Nga katong upat ka mga punto, pero ang gipadasig una ni Moses, no, katong gikon sa Ginoo nga diri sa una, no, ato ang mabasa. And Moses said unto the people, fear ye not. Diba? Ito yung padasig, no? Nga dili mahadlok. Amo man na ang ipa-emphasize, no? Stand still. Og ang stand still, no? Nga dili lang sila maghunong. Gipadasig lang nga makita ang kaluwasan. Nga ipakita sa Ginoo. For the Egyptian whom ye have sent today, ye shall see them no more forever. Mo tilang gibalak, ano, kay daghang kayo Egyptian gagukod sa ilaha. Pag to nila pangihawon sila dito, ha na lang kay, no, maapsan sila. So kato lang gikabalakan nga Egyptian mawala ra kuno sa ilahang mga mata. Og mao to ang kanang command kibali, no, para to trust, no, to trust kang Moses mosalig sa Ginoo, no, kay langawad ano po sila pagsalig kay tungod sa pressure, tension nga nay kaaway, no. Og mao to ang pinaka klaro-klaro gid nga pasalig sa ilahan, no, nga ayaw mo kabalaka kaninyo nakitaan mga wala ra man na di walo. Sao bala pagpagawala, lo? Bagawala lagi la, di ba? Largo dito ka, bagtas dito sa dagat, no? Kay follow up man siya instruction nga go forward, no? O yeah, pag go forward si Moses dayon kumanan, no, nga ipataas ang imuhang kamot. Slice ang dagat, di ba? Gi-slice yung dagat, no? Divide the sea.
ug mao kadto nga na-divide gid niya ang dagat, no, ug makalakaw gid sila sa kalagatan o niya dry land. So matong punto atong nakuha, no, nga do not be afraid, I stand firm. Oh yeah, you will see the deliverance of the Lord. Katong deliverance kay mga wala man lagi ng mga kaaway diha nga inyong nakita, no. The Lord will fight for you. Kini will fight for you. Bisan sa kalaban naka-conclusion sila, no, nga wala ta nakig-away mga tao ani, nakig-away na ta ni Diyos, lo. Mawalik ta, gulit ta. Ano? Pero ulahi na gid nila naangguhan nga muuli sila. Nangawala gid sila kay matuman mapud ang gisulti sa kanang kuan, no? Gisulti nga padasig ni Moses. Sang nga mga wala, mga lumos, no? Sumao ka na ang ato ang padasig karon, no, nga marching forward by faith. Nganong mo marching forward ka by faith, no? Kay ang Ginoo nagapasalig nga dili ka mahadlok, di ba? Makita nimong deliverance o makita sa but nga panig, no, nga ang Ginoo makig-fight kung panahon gyud sa away, no. O makita ba gina sa kaaway nga wa na din ato makaaya ni. Naagid sa ilaha ang Ginoo nag-uban, no. The Lord will fight. So inana pud na ang ato ang padasig, no, sa dili man tong dagat ang problema, di ba? Kato Egyptian ba gagukod mo tong mga problema, no. Ang problema sa tong kinabuhi gagukod lang yun sa ato, no. Pero bisan pag magukod ang problema, no, dili kuno ta mabalaka. Stand still, fear ye not, no. The Lord will fight our problem. So ina na ang makuha nato nga padasigid ka nato, no, nga Savior, deliverance nato ang Ginoo, o makita gid nga siya gid ang makig-away, no. Siya ang musulbad sa atong mga problema, di ba? Sa mga problema makakuan gid ka nga kanang mura makita gid mo nga something mystical, di ba, no? Kay mopaigo man ang Ginoo, no. So diha nato makita nga panahon panahon sa Exodus, ito pagtabok nila sa dagat nga impossible, no. So napoy mga impossible nga mga way nga masulbad ang imuhang mga problema, no. Kay diri man nato makita ang ato ang pagtuon, no, nga gi-divide ni Moses ang dagat, di ba, no. O ina na po na yung pagkataon nga kung kan ba madasi kang balaka makasi mo problema, gipikas gani sa Ginoo ang dagat, kana imong problema maluktas ra na, di ba, no. Sumaon na ang ato ang padasig diri. So diha kita nagtapos, no, magampo kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer Paul, magampo kita diri sa ato ang pagtapos. Atong pasalamatan, atong pagtuon nga malig-on kita. Magampo kita dalaygon ka o Diyos nga magagahom, ikaw among gipasalamatan sa amo ang lesson nga tun-an marching forward by faith. Ug amo kayong na hibaluan nga bisan pa ang kaaway magagukod. Magasalig kami kanimo amahan nga ikaw ang among saliganan, deliverance, deliverer nga mo deliver kanamo, muluwas kanamo, o makig-fight kanamo unsa man nga mga sirkumstansya
nga among paghagian against all odds. Ikaw makig-fight ka na mo amahan sa pag uban nimo kanamo ug sa pagsalig mo kana kami usab kanimo. Og nagaampo sab kami sa among pagtuon nga makapalig-on kini kanamo amahan. Samtang sagugbangon pa namo ang daghan nga mga pagsulay sa kinabuhi. Ikaw makig-upan, ikaw makig-away sa mapagsulay amahan. O pasaylo kami sa masala na himo sa pulong sa batusan na o among gilauman nga ikaw magatubag sa pangampo sa pangalan ni Jesus personal luwas. Amen. Atong benediction. Hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ. Jehovah, the God of God, and the Lords of Lords, and the Kings of Kings. To God all be the glory. And God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw pagsunod niya. Atong tulamanon ang pagmalandong sa iyang pulong at kada matagabi. Mao kini inyong Bible study lesson. A study on the words, marathon lesson karon. Come, yun bigado of gusto sa psychology yung receiving part ng textuality sa itong presentation. So, dili kita layon sa ato ang August, no? Ano kita sa ato ang Wexing Gabus nga mga semana sa ato ang week, no? Dili sa ato ang week nga first quarter, pero after sa first quarter ang mga Wexing Gabus man, no? Or niini nga semana, no? O ato ang series ato sa baybayan gabi-gabi ang sa atong web channel, no? The Cert nga 2025 nga edition. O ato ang Inverse sa alas 4 po, no? Sa 4 PM ato ang lesson sa atong mga kabatan-unan. Kaya ang kabatan-unan ang pag-asa ng bayan, ano? So anton sa gayon ang Diyos mablayan kayo may dasanan dalago ng Diyos.